Thank you. Okay, the newly confirmed Secretary Henry. Congratulations po muli, Secretary Henry. Alam ko po matagal rin ang inyong karanasan sa blockchain even before you joined government. Baka pwede niyo pong ikwento ano pong panayam po ninyo dito po sa blockchain bill po natin. Mr. Chair, maraming salamat po, Senator Robin Hood. Kahapon po, nung nabanggit niyo yung confirmation ko, doon sa confirmation ko po, natanong po ako ni Senator Lacson, kailangan pa ba ng batas para i-blockchain yung General Appropriations Act? Ang sagot ko po sa kanya ay, hindi naman kailangan. Kita po natin ang epekto pagka ipinakita natin sa mamamayan ang mga transaksyon ng gobyerno. Next slide, please. Sa isang madaling salita, back lang ng konti. Please. Yung previous slide. Previous slide. Yan. Para lang mas maintindihan po ng ating mga kababayan, nabanggit na po kanina, isa-summarize ko lang po, ito po yung isang parang public billboard. Parang isumbong sa Pangulo website, pero may isasama dito ang mas maraming mga transaksyon. At second, at mas mahalaga, para pong itong GPS tracker ng pera. So malalaman nyo mula sa GAA hanggang sa disbursement. Ang kagandahan po nito kung papalarin tayo, pati yung tax na binabayad ng mamamayanan, makikita niya saan pumupunta yung tax niya, saan na-allocate, saan na-gastos. At isa po, ma-access nyo po sa cellphone nyo to. Hindi na kayo kailangan pumunta sa opisina po ng mga gobyerno. Pag na-publish po yung front-facing interface po nito, pwede bang pumunta kayo sa portal? Pwede po sa eGov app. Tanungin nyo, ano yung budget natin ngayon? Let's say sa 2026. Click nyo dyan, infrastructure. Click nyo dyan, tulay. Halimbawa, napadaan po kayo doon sa may karatula, this is where your taxes are going. I-verify nyo po. Magkano siya, ano na yung construction, etc. Isang konkreto pong halimbawa, 10 million pesos na classroom na budget, maari mong subaybayan kung magkano na yung nadidisperse sa kanya, imamatch nyo doon naman sa project po ng DBM na DIME. Yung DIME po is Digital Information Monitoring and Assessment. Makikita nyo po as the building is being constructed. And nasabi nyo pa, Mr. Chair, meron ng satellite imaging, marami na dyan. So, habang gumagastos siya, nakikita nyo kung nagagawa yung eskwelahan. Yan po isang konkretong halimbawa. Paano po niya malalabanan ang korupsyon? Next slide, please. Sa blockchain po, one, immutable. Sisimplihan ko na lang po, ano ba ibig sabihin ng immutable? Kung sabi ng mga kababayan natin, wala nang forever, sa blockchain, may forever. Pag nailagay nyo na po yan sa blockchain, kung hindi ka man mahuli ngayon, eventually mahuhuli ka rin. Kasi kung may ginawa kang kalokohan, nandyan na yan. Hindi niyan pwedeng burahin. Yan po ang tinatawag na immutability. Pangalawa po, very transparent. Ngayon naman po, yung transparency, huwag kayong mag-alala. May mga mekanismo ang blockchain para magkaroon ng privacy. Pag personal information yan, syempre, hindi mo makikita. Pero pagka government transaction at pera, transparent po dapat yan. Di ba po, bawat bidding dapat public? O, di yung public bidding, di ka na kailangan pumunta dun sa bidding mismo, makikita mo na sa blockchain. Pangatlo po, accountability. Lahat naman may digital footprint. Ito po yung tinatawag namin sa cybersecurity na digital crumbs. Sino yung nag-modify, sino yung nag-access, sino yung nag-originate, makikita po natin lahat dyan. Yung next, ano naman po ang epekto nito sa ordinaryong mamamayan? Ito po, empowerment po. Kayo na po mismo ang susuri ng budget, kung budget, transaction, kung transaction. Hindi na kayo kailangan maghintay ng press release, hindi na rin kayo malilin lang ng fake news. Dekalidad na serbisyo. Pag gumastos halimbawa sa ang isang gobyerno, ang isang ahensya ng gobyerno para
para pagpapakain halimbawa sa eskwelahan, nailabas yung pera, dapat makuha nyo kaagad yan. Pag pumila po kayo sa pagpapagawa ng lisensya, pwede nyo na rin pong ilagay sa blockchain para malaman nyo gaano kabilis ang galaw. Mas mabilis na serbisyo, as I've said, at saka tataas po ang kumpiyansa natin sa gobyerno. Kasi ganoon naman po trust is built when we see each other eye to eye, di po ba? Panghuli na lang po na pahina ko po, dahil po may hearing po tayo ngayon, nandiyan po may libro po akong sinulat, nabigay ko na po sa mga ibang kaibigan natin. Si DICT po, nakipag-ugnayan kami doon sa publisher namin, pwede nyo pong i-download ng libre. Ito po kasi, nakalagay po dyan yung mga blockchain na ginagamit na sa Pilipinas. Hindi po ito bago. 6 years na po ang Pilipinas na may experience dyan. Nagagalak po ako, Mr. Chair, nandito po yung mga kasama ko sa bangko mismo. Bakit importante na bangko? Kasi bawat sistema po sinusuri ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagka yung blockchain ginamit mo sa bangko, ang blockchain ay bank grade. Ito po yung pinakamataas na kalidad po ng mga sistema. And yan po yung sinulat ko nung panahon ng pandemic. Dinocument ko lang po lahat ng mga blockchain na ginagamit sa Pilipinas from gaming to stablecoin para malaman nyo na may use case na po na natratak namin ng piso na galing sa mga rural banks papunta sa bangko po namin. At importante po, nagamit na po namin yan sa governance and compliance. At gumanda po yung governance and compliance processes po namin. So yan po, Mr. Chair, antabayanan na lang po nyo sa DICT at ipopost po namin yung download link po. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Secretary. Just a few questions, then si Senator Robin has a few questions also, no? Nung nilabas ho namin to, may mga nagkomento online na nuclear bomb ito pagdating sa corruption. Ano pong komento nyo dyan? Hindi lang nuclear bomb, medyo 100 years na radioactive yan, Mr. Chairman. Ito po ang sagot, Mr. Chairman, sa corruption. Kaya nung nalaman ko po na nagbalangkas po kayo ng bill dito, alam niyo naman po, bila ako kayong linapitan at tuwan-tuwa po kami. Hindi lang po sa Pilipinas na kasi ginamit yan. Yung bansa po na ginagamit nating standard for governance, Estonia, ay ginamit na rin po ito sa Estonia. Proven po itong technology na to. And 6 years of using this, malayo na po narating natin. Time na po para gamitin natin, Mr. Chair. Secretary, palagay ko magandang madaliin natin to, especially sa nangyayari sa ating bansa. Would you propose to make this bill or would you propose to the President na i-certify na urgent ang batas na ito? Yes, Mr. Chair. Alright, aasahan po namin yan, Secretary. Yes, Mr. Chair. Senator